So we have 11 points that we have to discuss today. Maraming Diyos na salamat po sa umagang mundo sa pagkakao ulit ay kami nagkatipon upang ginawa natin sa mahin, urihin at patinain ang iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo ang mga salita ng umaga, gawin mo itong pagkain ng aming Espiritu. Dahil po ang magturo sa amin pa ng Espiritu ng iyong mga salita. Sumamalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, number 1, for law and order. 3 lessons that is about love. Sabi ng Deuteronomy chapter 6 and 5, almost love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. So, ito yung isa sa pinakamahalagang utos na binigay ng Diyos sa ating partikular ito sa panahon ng mga Israelita, ipinagdalaw itong pautusan nito. At dumating din ito sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. In summary of the 10 commandments, one of the greatest commandments is about love of God. Yung sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo na nakalagay dito sa number 8, the first and great commandment. Yung pag-ibig natin sa Diyos ay ating pagtugon doon sa kanyang pagmamahal na ipinagkaloob sa atin. Ang pangalawa ay worship o pagsamba. Give unto the Lord the glory due to His name, bring an offering and come before Him, worship the Lord at the beauty of holiness. Sabi ng 1 Corinthians chapter 16, verse 29. So, isa rin sa bahagi ng ating paglilingkod sa Diyos ay yung ating pagsamba. That's why we have always our Sunday service, yung ating linggong pagsamba. At bukod pa doon sa ating mga personal na pagsamba na ginagawa everyday in our life as a way of our thanksgiving to God. Kahit doon sa panahon ng ating mga pagsubok, ay tinuturuan tayo ng Diyos kung paano tayo sumamba sa kabila ng mga hindi magandang sitwasyon. Parang mahirap gawin pero tayo bilang mga mananampalataya ay binigyan ng ating Panginoon Diyos ng katatagan, ng tibay upang ating sambahin ng Diyos kahit doon sa panahon ng kapigatian o kaya panahon ng mga pagsubok. Kung maalala natin sa panahon ni Job ay sinuong siya ng Diyos sa bagay siya na natin pagkakat at patuloy niyang sinamba ng Diyos. Pagkaman yung mga tao na kapaligid sa kanya sabi ng kanya ay sumpa mo na yung Diyos mo kasi ikaw ay pinarusahan na. So sometimes during our everyday life ay minsan nararanasan natin yun. But God teaches us how to worship Him in all situations. At yun yung ginagawang tulong ng Banal na Espiritu sa atin upang tayo ay manatiling magpasalamat at sumamba sa Diyos sa anong mga pagkakataon. Number 3, obedience, yung pagsunod. But being the words of the word and not hearers only, receiving your own sense. James chapter 1 verse 22. Ito naman ang tinutukoy dito ni Apostol Santiago ay yung hindi lang tayo tagapakinig. Subalit tayo rin ay tagaganap ng mga salita ng Diyos. Hindi lang doon sa ating bibig nagmumula yung ating pagsunod sa Diyos, yung ating pagsunod sa salita ng Diyos, kundi mismo nag-a-apply ito doon sa ating physical na katawan, ginagawa ng physical nating katawan dahil doon sa udyok ng Espiritu na siyang nananahan sa atin. So makikita natin yung pagsunod natin doon sa ginagawa ng Banal na Espiritu ay nagre-reflect doon sa ating physical na katawan. Kumikilos yung physical na katawan natin dahil ang Banal na Espiritu ang siya nag-uudyok doon
sa ating espiritu upang gawin natin yung ipinapagawa ng Diyos sa atin. Let's say, yung mga ministry na binigay sa atin ng Diyos. Kaya yung mga ginagawa natin yung mga ministry dito sa church, we are coming here, we are doing this not only as our responsibility. Dapat hindi yung maging thinking natin. Pupunta ako sa Diyos kasi kailangan tumugtog doon. Dapat hindi kayo yung thinking ng ating paglilingkod sa Diyos. But the whole willingness of our heart, of our soul, dapat yun yung ipapakita natin sa Diyos kapag yun yung kanyang hinahanap sa atin. We are doing our ministry na para mag-perform tayo o kaya para tayo ay gawin yung ating tungkulin. But we are doing the ministry of God because it is His will. Ito yung kanyang kalooban sa atin. At doon siya nalaganap. Ibig sabihin, pusang loob. Bukan sa ating puso yung ating pagtugon doon sa ating ginagawa. It's either dito sa loob ng church o paging yung ministry natin sa labas. Number 4, filled by the Holy Spirit and be not drunk in wine, wherein it exists, but filled with the Spirit. Sabi ng Ephesians. Ipinayo ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Efesio kasi alam niyo yung kultura ng mga Israelita? Ang nila, kanilang kultura o tradisyon, let's say, sa kasalan, isang linggo inuman yun, mga kapatid. No? Naalala niyo nung gumawa ng alak ang Panginoon sa Kristo? 2 days pa lang kung sa kasalan, ubos na yung alak. Doon sa panahon na yun, kapag ang isang pamilya ay nagpakasal, at hindi nila nasaludan yung kanilang bisita sa loob na isang linggo, kahihiyan ng pamilya yun. Yun yung dahilan bakit gumawa ng alak sa Jesus. No? Ayaw niya mapahiya yung bride. Yung pamilya ng bride kasi kahihiyan yun doon sa kanyang pamilya sapagkat yun ang kultura ng mga Israelita. Pag-10 na sila doon, linggo, buwan, kaya araw-araw talaga sila ay filled with wine. So, gayon yung yung kalagayan doon sa panahon ngayon. Ang pagkakaiba nga lang sa ating panahon ngayon, yung alak ng una doon ay medicine, no? Yung katas ng upas. Pero yung alak ngayon, pampabata. Pampabata kasi pagkapuruhan hindi ka natatanda. Ibig sabihin, nakakamatay yung mga alak na yun. Kaya yung pag-inom ng alak ay ini-advise ng Apostol Paul na huwag pa siya although hindi niya pinagbabawal, ito rin yung isang context na dapat maintindihan natin. Ang pag-inom ng alak ay hindi masama. Dapat ko lang maintindihan natin because sa ibang country na malalamig, kailangan talaga nila ng wine. Pero yun? Yung mga red wine na tinatawag. No, hindi talaga yung hard wine. Yan. So kaya dapat maging maging balance tayo doon sa kasi may mga aral minsan ay bawal mag-inom ng mga born again. Kasi pag nag-inom, naglasing yung mga born again papunta ng impyerno. Okay, nakita mo? So maling context yun. I'm not classifying that we can drink wine. No? Kasi sa mga okasyon, hindi mo naiiwasan yun eh. So it's not a way. Kasi minsan, kapag isang mananampalataya ng inom, ay hindi na raw maligtas. So, dapat maging malinaw sa ating isipan, there is no connection with our salvation, the works of our flesh. Daan natin yan. No? Because our flesh should pay those sins that was doing by the flesh. Kaya mamamatay tayo, yung physical natin mamamatay because it is a sin. Kaya, magkaiba po yun. Kaya dapat maging may tayo at maintindihan natin yung mga kalagayan ng ngayon. Number 5, walk in the Spirit. Then I see them, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. So ito, napakahalaga rin dito kasi nga, tinuro dito ni Apostol Paul sa mga taga-Galatians. Kasi merong umiiral ng mga immorality within
within the church. Katulad ng mga same-sex relationship, which is prohibited talaga, no? Yung parehong gender. At of course, yung tinatawag natin lust of the flesh, yung titan ng naman. So, isa rin yan sa mga ipinapaalala ni Apostol Pablo na kailangan tayo ay lumakad sa Espiritu. Ibig sabihin that we should walk according to the Holy Spirit guidance in our spirit. Ibig sabihin, yung banal na Espiritu ay huwag natin hadlangan na siya magbudyok sa ating Espiritu para gawin yung kalooban ng Diyos. Beyond that, kapag hindi natin nasunod yung paglakad sa Espiritu, of course, ang sinusunod natin yung paglakad sa laman. Ang ibig sabihin, mas nananaig yung pagpapasya ng ating laman kaysa sa Espiritu. So, ngayon yung kalagayan. So, in-advise ni Apostol Paul na tayo ay lumakad sa Espiritu ayon doon sa pamantayan ng banal na Espiritu na inuudyok sa ating Espiritu. Number 6, we speak the Holy Spirit. Sabi ko, quench not the Spirit. Sabi ko sa 1 Thessalonians. Ito pa yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. In-advise dito ni Apostol Paul. Makikita natin mga kapatid yung huling epistle na tinatawag, yung mga sulat ni Apostol Pablo sa mga local church. Lahat yung nag-advise kasi nakita niya yung mga hindi magagandang ginagawa sa loob ng local church. Yan. So ito kaya nagpaalala ako sa inyo noon, sabi ko sa inyo, wala kayong